Etong si Amy Marcos, ano yung naging epekto sa kanya nitong issue ng ICC arrest? Kasi nakakatatlong hearing na siya rito at ang pagbasa ng marami, ginagamit niyang issue itong hearing na ito para mas palakasin yung kanyang tsansa na manalo ng panibagong termino. Sa Mm. latest survey ninyo, meron bang positive impact itong issue na ito kay Amy Marcos? Walang masyadong pagbabago sa voting support maging sa rank, 'no. Nung February, out of contention na si Senator Amy at nitong March nga ay pareho pa rin, 'no. Nasa basically tied siya from 13 to 18 position. So, no effect basically. So kailangan pa niyang pagsikapan, tama ba? Would it make sense for her to milk this issue further? Kasi kung nakikinabang dito ibang mga DDS candidates. Yeah, ang tansya ko diyan, Christian, kasi sabi nga 'di ba, namamangka siya sa dalawang ilog, sabi ni Sen. Dalawang lupa, Edo, dalawang lupa. dalawang Ang kanal. ang tansya ko diyan medyo may pinagbabatayan, may history 'yan. Matatandaan natin na malaki ang papel ni Senator Amy sa pagbo-broker ng UNITIM. At yung pagbubuo ng unit team ay isang marriage of convenience. At sigurado ako mayroong mga concession na napagkasunduan, mga agreement na hindi natupad at maaaring dahil doon ay hindi siya pinagkakatiwalaan nung ng mga Duterte o ng mga sumusuporta kay Duterte. Kaya tapos ang kanyang pagkilos na itong mga nakaraang buwan, hindi mo malaman kung saan siya talaga kakampi. Ah, Dumalo pa nga siya doon sa launching nung alyansa, di ba? Noong una, sa Ilocos. Nung una. So, maaring yun ay tingnan na parang affirmation na, ano ka ba, nandirito ka ba o nandyan? So, yun ang problema, no? Kasi yun yung maaring nakikita ng mga namumuno, mga ay nagsusuporta sa mga Duterte, at maaring pinapakalat nila ito doon sa kanilang mga base. At ito dahilan kung bakit mahirap sigurong kumbinsihin. Kanina napanood ko yung inihayag ng common law wife ni dating Presidente Digong, no? Si Hanilet Abenseñan. Ang tinanong siya kung ano magiging epekto nitong hearing sa suporta sa electoral chances ni Amy. Parang may sinabi siyang ek-ek lang, no? So kung yan ang indikasyon ng anong pagtingin ng karamihan ng mga taga-suporta ni dating Presidente Digong Duterte, baka yun nga, hindi siya makikinabang. Or too late. Dahil matagal siya namangka sa dalawang lupa o dalawang kanal, too late para mag-decide na dun sa isa. Oo, mahirap kumbinsihin, no? Kumbaga parang makikita mo rin yan doon sa mga dating kakampi ni Pangulong Duterte na hindi rin, meron ka dyan, for example, si Senator Francis Tolentino ay dating political advisor, no? At makikita natin, hindi rin siya tumatabo sa ibang lugar na medyo malaki impluensya ng mga Duterte. Okay. Ito si Bongo, what's driving his numbers? Kasi since the Feb survey ninyo, number 1 na ito. Ang iniisip ng iba, si Erwin Tulfo yung magna-number 1. Pero at least dito sa survey, hindi naman to syempre conclusive, no? Indication lang ito at a given point in time. Pero what's driving the numbers of Bongo? May stability yung numbers niya, no? Although umakyat siya nung Pebrero, pero even before that, he was basically in the top 6, no? At one point tied on for the second and third rank with Tito Soto. May brand na rin yung Mr. Malasakit. At halos ilang taon din niya pinapatakbo yung Malasakit Center. Dagdag pa dyan yung kanyang pagiging talagang pinakamalapit, no? Isa sa pinakamalapit sa dating Pangulo. Nung umpisa ay parang merong friction within the Duterte camp, no? Between him and some of the children of the former president. Mukhang medyo na subdued na yon, no?
So, maaaring yun ang dahilan kung bakit nananatili yung suporta sa kanya. So, partly it's because of what he has done with the Malasakit Center. Additionally, again, it's the same thing, solidification of support in the areas where the Dutertes basically have garnered significant support across the years, which is Mindanao. Okay. Etong si Erwin Tulfo, no? In many surveys before this, number 1 siya. Let's talk about his vulnerability. Gaano siya ka-vulnerable as a perceived leading candidate? Nandun pa rin siya sa taas, no? But if you recall, basically ang pinakamataas niya parang it was about 67%, which to me is quite high. Yun yung panahon na karami ng Pilipino, pag tinanong mo kung sino boboto nila, 12 pangalan ang kada binabanggit. Bumaba na yung Christian. Right now, we only have about 1 out of 3 voters identifying 12 names. So, pero pangalawang beses nang bumaba yung level of support niya. At hindi lang siya, pati yung kapatid niya, no? Si Ben Tulfo. Ben. This is the second time. And coincidentally, ang pagbaba ng kanilang support is by 5 percentage points. So, baka it's a reaction to having too many Tulfos. But at the same time, hindi mo matatanggal yung kay Erwin, yung pagiging bahagi niya ng alyansa. At ang paniniwala na parang natira-tira rin namang isa sa mga supporter ng dating Pangulo, di ba? So, as an observer of Philippine politics, what I see really is that from February with the impeachment case and March with the arrest, parang it's lamentable that it has become really the people's voting disposition has been a result of the friction between two political clans, no? That formerly was in power and currently also between the Marcoses and the Dutertes. Binanggit nyo na rin yan, no? Lumalabas ba na itong pagtaas ng numero ng ilang mga Duterte candidates? Would you consider this as a sympathy vote or support? At least base dito sa survey na ito. Well, not so much, I would not say sympathy. Partly it would be sympathy. But I think talaga parang bulkan yan, Christian. Medyo parang siya, naging na-activate ulit. Kasi pag makikita mo yung trend ng boto ng mga taga Mindanao, ang tendency nila ay iboto yung mga popular, kilalang mga kandidato ng mga naunang survey. Ngayon, lumalabas na simula noong Pebrero, lumalabas na mas marami sa kanila bumoboto doon sa kandidato ng PDP. Yung iba naman ay hindi kilala. Alam ko mga pangalan, kilala ko sila, pero palagay ko hindi ganun kakilala ng karamihan ng kahit na taga Mindanao yun lang PDP candidates, no? Dahil hindi naman tubong Mindanao yung mga yun. So, yun yung dyan. That's one of the explanations that I can provide.